Naranasan mo na ba na mapaluhod sa asin? Maswerte talaga ang mga katulong na mayroong mabuting mga amo. Yung iba kasing mga amo ay malupit at sinasaktan ang kanilang mga kasambahay. Pero bago natin simulan ng kwento ay pindutin mo na ang subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. God bless po sa inyong lahat. Lumaki sa kanyang lolo at lola ang dalagang si Christina dahil nagkaroon na ng ibang pamilya ang kanyang nanay. Ang kanyang tatay naman ay hindi na niya nakilala. Ang kwento ng dalawang matanda ay naanakan lang daw ng isang lalaki ang kanilang anak at pagkatapos noon ay iniwan na ang kanyang ina. Kaya simula noon ay natutong itaguyod ni Christina ang kanyang sarili dahil hindi na rin naman nakakapagtrabaho ang dalawang matanda. Nagtatrabaho ang dalaga sa gabi upang makabayad sa kanyang eskwelahan. Nagtatanim lamang kasi ng gulay ang kanyang lolo at lola upang may makain sila sa pang-araw-araw. Apo, pasensya ka na talaga kung hindi ka namin matulungan ng lola mo. Hindi na namin kaya na magtrabaho nang dahil sa aming edad. Mahirap talaga ang buhay, kaya pasensya ka na. Malungkot na sabi ng kanyang lolo. Naiintindihan ko naman po. Huwag po kayong mag-alala dahil kaya ko pong suportahan ang aking sarili. Magalang na sagot ni Christina. Sa ngayon ay malapit ang makatapos ang babae sa high school, kaya sa kaunting panahon na lamang ay malapit na siyang makatungtong sa kolehiyo. Sa paglipas ng panahon ay napagdesisyonan ni Christina sa kanyang sarili na tumigil na lamang sa pag-aaral dahil kailangan niya magkaroon ng trabaho. Namamayat na kasi ang dalawang matanda at madalas nang sumama ang pakiramdam ng mag-asawa. Malaki kasi ang utang na loob ni Christina sa kanyang lolo at lola dahil ito na ang tumayong mga magulang sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, maghahanap po ako ng trabaho para makabili po ako ng maayos na pagkain. Ibibili ko rin po kayo ng mga gamot para humaba pa po ang inyong buhay. Sabi ng babae sa dalawang matanda. 3 araw naghahanap ng trabaho si Christina at mabuti na lamang ay nakausap niya ang kanyang kaibigan. Nakakita daw ito sa social media na may mayamang mag-asawa daw ang naghahanap ng isang katulong. Nang dahil doon ay agad umalis Christina sa kanilang bahay upang lumuwas sa Maynila. Sa sandaling ito ay nakapunta na siya roon at nalaman niya na wala namang anak ang kanyang mga magiging amo. Magandang umaga po sa inyo. Ako nga po pala si Christina at ako po ang bago niyong magiging katulong. Pagpapakilala ng babae. Simula noon ay nagtatrabaho na ang dalaga sa pamamahay ni Mr. Felipe at Mrs. Victorina. Hindi lang pala siya ang nag-iisang katulong doon dahil mayroon pa pala silang isang matandang kasambahay. Nang mawala sa kanilang paningin ang mayamang mag-asawa, ay agad siyang kinausap ng matanda. Ineng, ako nga pala si Susan at pwede mo naman akong tawaging Lola. Ang payo ko lang sa'yo ay huwag na huwag kang gagawa ng hindi magugustuhan ni Mrs. Victorina dahil malupit siya sa katulad nating mga katulong. Tumagal lang ako dito dahil kailangan ng pera ng aking pamilya. Seryosong sabi ng matanda. Nalaman pa ni Christina na umalis ang isa sa dating katulong ng mag-asawa dahil binuhusan ito ng ihi ni Mrs. Victorina. Pero nakikita ni Christina ang kanyang sarili sa matanda na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Lumipas ang maghapon ay naihanda na nila ang mga pagkain. Dito nalaman ni Christina na mabait pala ang kanyang among lalaki. Christina, Aling Susan, tara na po at sumabay na po kayo sa pagkain. Hindi naman namin ito kayang ubusin ng aking asawa. Paanyaya ni Mr. Felipe. Felipe, di ba napag-usapan na natin to? Kakain lang sila kapag tapos na tayong kumain. Kayong dalawa, umalis nga kayo sa aming harapan dahil baka kung ano pa ang magawa ko sa inyo. Matapang na sabi ni Mrs. Victorina. Nang dahil doon ay lumabas na lamang ng bahay ang dalawang katulong at inihintay matapos kumain ng kanilang mga amo. Ineng, ngayon ay nakikilala mo na sila. Magkaiba sila ng pag-uugali. Mabait talaga si Mr. Felipe at hindi ito marunong magalit, sabi ni Aling Susan kay Christina. Habang naglilinis ng bahay ang babae, ay tinawag ito ng kanyang babaeng amo. Christina, kumuha ka nga ng tubig at sabon. Linisin mo ang aking mga paa.
Sabi ni Mrs. Victorina. Opo ma'am, masusunod po. Magalang na sagot ni Christina. Talagang mapagmataas ito at isang hayop kung tumuring sa mga katulad nilang katulong. Lumipas sa maghapon ay talagang pagod na pagod si Christina sa dami ng kanyang ginagawa. Malaki kasi talaga ang bahay ng mag-asawa kaya wala siyang tigil sa kanyang pagkilos. Hindi niya naman hinahayaan na mapagod si Aling Susan dahil nakikita niya na madalas nang hingali ng matanda. Ay, mabuti naman at matatapos na ako sa mga gawaing bahay. Pero makapagpahinga na muna. Baka mawala na ako ng malay kung ipagpatuloy ko pa ang aking ginagawa. Sabi ni Christina sa kanyang sarili. Saglit ay naupo ang babae upang magkaroon siya ng lakas. Nakita naman ito ni Mrs. Victorina kaya mabilis na nag-init ang ulo nito sa dalaga. Wala naman doon si Mr. Felipe dahil nag-aasikaso ito ng kanyang mga negosyo. Christina, anong ginagawa mo dyan? Maglinis ka ng bahay dahil binabayaran kita ng pera. Hindi pwede sa akin ang nagpapahinga. Anong akala mo sa sarili mo? Ikaw ang amo sa pamamahay na ito? Galit na sabi ng babae. Pasensya na po ma'am, nagpapahinga lang po ako saglit. Masakit na po kasi ang aking katawan. Itutuloy ko rin naman po ang mga gawaing bahay. Nang dahil sa kanyang naging pagsagot ay mas lalong nag-init ang ulo ng kanyang amo. Kumuha ito ng isang baso ng asin at ibinuhos sa sahig. Luhod! Kung hindi ka luluhod ay tatanggalin kita sa trabaho. Bagong-bago ka pa lang dito, ganyan ang ipapakita mo. Galit na sabi ni Mrs. Victorina. Lumipas ang isang oras ay pinatayo na siya ng babae. Halos magdugo ang mga tuhod ni Christina at pinipigil lamang ng dalaga ang pagtulo ng kanyang mga luha. Wag na kitang makikitang nakaupo kung ayaw mo pang maulit ang bagay na ito. Seryosong sabi ng babae. Pero hindi na napigilan ni Christina ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi ito nakasagot sa mga sinabi ng kanyang amo. Hindi ka ba sumasang-ayon sa sinasabi ko sa'yo? Matigas talaga ang mukha mo. Ang bata-bata mo pa. Nakukuha mo agad na magpahinga. Galit na sabi ni Mrs. Victorina. Nang dahil doon ay sinampal pa si Christina ng kanyang amo at pagkatapos noon ay tinalikuran na lamang siya nito. Pinuntahan naman ni Aling Susan si Christina upang patahanin ang babae sa pag-iyak. Sinabihan siya ng matanda na pwede naman siyang umalis sa trabaho o pwede namang tanggapin na lamang niya ang lahat ng nangyari dahil ito ang napili nilang buhay. Hindi po pwede, Aling Susan. Malaki naman po sila kung magpasahod ng pera. Kailangan po kasi ng tulong ng aking lolo at lola. Umiiyak na sagot ni Christina. Ngunit nagulat na lamang sila nang makita nila si Mr. Felipe. Napansin ng mayamang lalaki na umiiyak ang kanilang dalagang katulong. Christina, bakit ka naman umiiyak? Mayroon bang problema? O baka naman sinaktan ka ng aking asawa? Tanong ni Mr. Felipe. Walang lakas ng loob na magsumbong ang babae, kaya si Aling Susan na lamang ang nagpaliwanag sa lahat ng nangyari. Tama po kayo, sinaktan siya ni Mrs. Victorina dahil nakita siyang nagpapahinga. Halos buong araw na po kasi kaming walang tigil sa pagkilos. Pinaluhod din po siya sa asin sa loob ng isang oras. Sagot ni Aling Susan. Napapailing na lamang si Mr. Felipe at humingi ito ng paumanhin sa kanila. Pasensya na kayo kung ganito ang ugali ni Victorina. Palagi ko naman siyang sinasabihan pero palagi siya ang nasusunod sa aming dalawa. Malungkot na sabi ng lalaki. Saglit ay pumasok sa kwarto si Mr. Felipe ngunit nagulat na lamang sila nang tawagan sila nito. Dala-dala ng mayamang lalaki ang maraming pera at sinabi nito na ito ang kapalit sa nagawa ng kanyang asawa. Christina, Aling Susan, ito ang pera. Tig 10,000 po kayo. Pasensya na po talaga kayo sa nangyari. Paumanhin ni Mr. Felipe. Binigyan pa sila ng mayamang lalaki ng mga kagamitan upang iregalo sa kanilang mga pamilya. Tiyak kong magugustuhan ng nanay at tatay mo itong bagong telebisyon. Gusto kong ibigay mo ito sa kanila. Sabi ng lalaki kay Christina. Pasensya na po kayo sir, pero iniwan na po ako ng aking nanay. Ang aking tatay naman po ay hindi ko pa po nakikita. Lumaki po ako sa aking lolo at lola,
Kaya sa kanila ko na lamang po ibibigay ang inyong regalo. Paliwanag ni Christina. Ganun ba? Nakakaawa ka naman. Alam mo ba ang pangalan ng nanay at tatay mo? Baka may maitulong ako sa'yo para makilala mo sila. Tanong ni Mr. Felipe. Sinabi ni Christina na hindi niya alam ang pangalan ng kanyang tatay, pero alam naman niya ang pangalan ng kanyang nanay. Ang pangalan po ng aking ina ay Elena de la Cruz, pero may iba na po siyang pamilya. Anak lang daw po ako ng aking ina sa kanyang pagkadalaga. Paliwanag ni Christina. Nagulat na lamang si Mr. Felipe dahil ito ang pangalan ng kanyang dating nobya at sa pagkakaalam niya ay nabuntis niya ang babae. At saan naman kayo nakatira? Para kasing pamilyar sa akin ang pangalan ng nanay mo. At gusto ko lang din na itanong sa'yo kung ilang taon ka na ba? Tanong ni Mr. Felipe. Sa probinsya po kami nakatira, sa bayan po ng Quezon, at 18 taong gulang pa lamang po ako. Magalang na sagot ni Christina. Nang dahil doon ay lalong lumakas ang pakiramdam ng lalaki na ito ang kanyang anak. 18 taong gulang na rin kasi ang lumipas nang maghiwalay sila ng kanyang dating nobya. Kung hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala ay ito ang kanyang magiging tagapagmana sa lahat ng kanyang mga pag-aari dahil hindi naman sila nagkaroon ng anak ng kanyang asawa. Isang gabing hindi nakatulog si Mr. Felipe nang dahil sa kaiisip sa bagay na ito. Mahal na mahal niya kasi ang kanyang dating nobya, ngunit nahuli niya ito na may kasamang iba. Sa totoo lang ay si Mrs. Victorina naman ang may pakana ng lahat dahil siniraan lang naman talaga nito si Elena upang mapa sa kanya si Mr. Felipe. Nalaman na lamang ito ng lalaki nang lumipas na ang mahabang panahon, pero napatawad na naman ito ang nagawa ni Victorina sa kanila. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay kinausap ng mayamang lalaki ang kanyang dalagang katulong. Nakita ito ni Mr. Felipe na nagluluto ng umagahan. Tulog pa si Mrs. Victorina sa mga sandaling iyon, kaya nagkalakas ng loob ang lalaki na gawin ang kanyang pinaplano. Sir, saan po tayo pupunta? Baka po magalit si Mrs. Victorina kung malaman niya po na magkasama tayong dalawa. Kinakabahang sagot ng dalaga. At bakit naman siya magagalit? Wala naman tayong gagawing masama. Sasamahan mo lang ako sa ospital dahil may gagawin ako doon. Pagkukunwari ni Mr. Felipe. Agad silang sumakay sa kotse ng kanyang amo. Ang balak talaga ng lalaki ay ang magpa-DNA test silang dalawa para malaman niya kung totoo ba ang kanyang hinala. Tinanong ni Christina kung ano ba talaga ang kanilang gagawin, kaya sinabi na ni Mr. Felipe kung ano ang katotohanan. Sir, sa pagkakaalam ko po ay personal niyong sakyan ang kotse na ito. Tiyak kong magagalit po sa akin si Miss Victorina kung sakaling malaman niya ang bagay na ito. Kinakabahang sabi ni Christina. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Huwag ka sanang magugulat, pero malaki ang tsansa na ako ang tunay mong ama dahil baka ang iyong ina ang dati kong nobya. Magpapatingin lang tayo sa doktor kung tama ba ang aking hinala. Paliwanag ng lalaki. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Christina nang dahil sa sinabi ng kanyang among lalaki. Hindi nito akalain na ito pala ang gagawin nilang dalawa. Binayaran ng malaking halaga ni Mr. Felipe ang doktor upang mabilis nitong makuha ang isang resulta. Hindi na kasi talaga mapakali ang mayamang lalaki na malaman ng katotohanan. Pwede rin kasing nagkakamali siya at nagkataon lamang ang lahat ng ito. Maya-maya lamang ay umuwi na ang dalaga pero hindi na bumaba ng sasakyan si Mr. Felipe. Nagpaalam muna ito kay Christina dahil may mahalaga itong kailangang askasuhin sa kanyang mga negosyo. Christina, sabihin mo na lang sa aking asawa na isinama lang kita dahil may iniutos ako sa'yo. Aalis din kasi ako dahil marami pa akong kailangang gawin, sabi ni Mr. Felipe. Nakita naman ni Mrs. Victorina na bumaba si Christina sa personal na kotse nilang mag-asawa. Galit na galit talaga ito dahil naiisip niya na may ginawang masama ang kanyang asawa at ang kanyang katulong. Saan naman kayo nanggaling at bakit sobrang aga niyong umalis? Hindi mo ba alam na kaming dalawa lang ang sumasakay sa kotse ng aking asawa? Galit na sabi ni Mrs. Victorina. Pasensya na po kayo, ma'am.
Wala po kaming ginagawang masama ni Sir at may iniutos lang po siya sa akin. Paliwanag ni Christina. Nang dahil doon ay muli siyang pinaluhod sa asin ng kanyang amo. Sobra talaga ang galit ni Mrs. Victorina at balak din itong kausapin ang kanyang asawa sa oras na makauwi na ito galing sa pag-aasikaso ng kanilang mga negosyo. Awang-awa naman si Aling Susan sa dalaga at sinasabihan ito na maghanap na lamang ng ibang trabaho. Hindi po talaga pwede, Aling Susan. Kailangan ko po talaga ng pera para makabili ng pagkain at gamot ng aking lolo at lola. Malungkot na sagot ng babae. Pagkatapos asikasuhin ni Mr. Felipe ang lahat ng kanyang kailangan gawin, ay pumunta ito sa doktor upang kunin ang resulta. Sigurado naman ang lalaki na malalaman niya ang katotohanan dahil binayaran niya naman ang doktor ng malaking halaga. Napaluhod na lamang si Mr. Felipe sa kanyang kinatatayuan nang malaman niya na si Christina nga ay ang kanyang tunay na anak. Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya si Christina na nakaluhod sa asin. Agad itong pinatayo ng mayamang lalaki at nakita nito na dumadaloy na ang pulang likido sa mga tuhod ng dalaga. Nagulat na lamang si Christina nang yakapin siya ni Mr. Felipe. Gulat na gulat rin naman si Mrs. Victorina sa ginawa ng kanyang asawa. Tama nga ako sa aking hinala. May relasyon nga kayong dalawa. Lumayas ka dito, Christina, kung ayaw mong tumawag pa ako ng mga pulis. Galit na sabi ni Mrs. Victorina. Pero nagsimulang magpaliwanag si Mr. Felipe. Sinabi nito ang lahat na si Christina ang kanyang totoong anak. Ipiniliwanag din ni Mr. Felipe ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Siniraan lang ni Victorina si Felipe at Elena para sila ang maging mag-asawa. Noong binata pa lamang ako, ay katulong ko si Elena at Victorina. Masaya kaming nagmamahalan ng nanay mo, pero nasira lang ito nang dahil sa maling akala. At si Victorina ang may pakana ng lahat. Pero kahit na ganun ay natanggap ko siya dahil matagal ng panahon ang lumipas nang malaman ko ang katotohanan. Paliwanag ni Mr. Felipe. Talagang gulat na gulat si Mrs. Victorina nang makita nito ang resulta. Hindi ito makapaniwala na nagkaroon ng anak si Elena at ang kanyang asawa. Sa sandaling ito ay ibinigay agad ni Mr. Felipe sa kanyang anak ang kalahati ng kanyang mga pag-aari. Nang dahil doon ay bigla ang nagbago ang buhay ni Christina at wala nang ibang nagawa si Mrs. Victorina kundi ang tanggapin ang desisyon ng kanyang asawa. Christina, masaya ako para sa'yo. Ang akala ko ay sa pelikula lang nangyayari ang bagay na ito. Masayang sabi ni Aling Susan. Aling Susan, maraming salamat po sa lahat. Pangakong hindi ko po kayo pababayaan at hindi po magbabago ang pagtingin ko sa inyo. Masayang sabi ni Christina. Nang dahil doon ay naipagamot ng dalaga ang kanyang lolo at lola. Nabigyan na rin ito ng babae ng isang masaganang buhay. Christina, huwag ka sanang mahiya sa akin na tawagin akong tatay. Sobrang saya ko talaga na makilala kita dahil bumabalik sa aking isipan ang masasayang alaala. Nakangiting sabi ni Mr. Felipe. Opo, tay. Pero ang hiling ko lang po sa inyo ay pagsabihan niyo po si Mrs. Victorina kapag may ginagawa po siya na hindi maganda. Sagot ng babae. Simula noon ay hindi na siya magawang saktan ni Mrs. Victorina. Nang dahil doon ay si Aling Susan naman ang pinag-iinitan ng babae. Talagang galit na galit si Christina kaya isinumbong niya ito sa kanyang ama. Hindi na rin naman talaga makatiis si Felipe na hiwalayan ang kanyang asawa nang dahil sa masamang pag-uugali nito. Tama na, Victorina. Sawang-sawa na ako sa ipinapakita mong ugali. Hindi ka man lang marunong gumalang sa matanda at higit sa lahat ay hindi ka marunong tumingin sa iyong pinanggalingan. Hindi mo ba naisip na dati ay isa ka ring katulong? Galit na sabi ni Mr. Felipe. Hiniwalayan nito si Victorina at kahit anong pagmamakaawa ng babae ay wala itong nagawa. Lumipas ang 3 taon ay nakilala na rin ni Christina ang kanyang tunay na ina. Humingi sila ng kapatawaran sa isa't isa at naging malinaw na sa kanila ang lahat ng bagay. Pero napagkasunduan na nila na maghiwalay ng tuluyan dahil may sariling pamilya na rin naman si Elena. Bibisitahin na lamang daw nito kung minsan ang kanyang anak
upang maramdaman naman ito ang kanyang pagmamahal. Hindi niya rin kasi matanggap dati si Christina dahil anak ito ng lalaking nang iwan sa kanya. Pero nang malaman niya ang katotohanan ay natanggap niya ang lahat. Simula noon ay isinama niya ang kanyang lolo at lola sa kanyang sariling bahay. Mayaman na ang babae, kaya hindi na kailangan ng kanyang lolo at lola na magtanim ng gulay upang makakain sa pangaraw-araw. Naging kaibigan din ng dalawang matanda si Aling Susan at simula noon ay naging payapa at masaya ang kanilang buhay. Huwag tayong maging matapang sa iba, lalo na sa mga taong mahirap. Ituring mo ng pantay-pantay ang lahat ng mga tao, may pera man ito o wala. Wala tayong karapatan na manghamak ng iba kung tayo man ay magkaroon ng maraming pera. Palagi nating isipin na ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos, pero kahit na ganon ay hindi siya naging mapagmataas. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.